Pinapatupad po ang kautusan para sa kaayusan sa loob ng bakuran ng simbahan. Dahil dito, tinatawagan ng pansin ang lahat ng mga mass-goers o parishioners na bumili ng sampagita sa labas ng bakuran ng simbahan. Makiisa po tayo. Ang lahat ay inaanyayahan na dumalo at makiisa sa nobena sa Our Lady of Grace tuwing Sabado sa ganap na ikapito ng umaga o sa ikalima ng hapon sa loob ng simbahan upang lumalim ang ating debosyon sa mahal na ina ng biyaya. Ang ministry ng Apostoles ay nananawagan sa mga Katolikong lalaki edad 18 hanggang 60 na kahandang maglingkod sa ating dambana. Sa mga interesado, maaari po makipag-ugnayan kay Brother Ferdy Pilapil, contact number 0915-156-1037 o sa kasapi ng ministry tuwing linggo, ikatatlo ng hapon. Ang National Bible Week ay gaganapin sa Enero 20 hanggang 26. Ang tema, Word of God, Source of Hope. Salita na Diyos ang pinagmumulan ng pag-asa. Ang launching ay gagawin sa Enero 22 at sa Enero 26 may gagawing Bible quiz. Ang mga lalahok ay mga kabataan mula sa 17 pamayanan. Pinaalalahanan po tayong magbasa ng Biblia upang mas lumalim ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tawag sa kasal. Trevor D. Tiandu and Margaret Go, Parish of St. Anthony of Padua, January 21, 2025. Joshua de Guzman and Jeannie Vivian Kalaykay, San Pedro Bautista Parish, February 5, 2025. Kervin Lansang and Bernadette Beroya, St. John Marie Vianney Parish, February 7, 2025. Maraming salamat po.
Muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Panawagan sa pagsamba. Tuwing ika-3 linggo ng Enero, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na sanggol o mas kilala bilang Santo Niño. Ang Santo Niño ay ang Panginoong Hesukristo na isinilang na mahal na Birheng Maria. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, nakipamuhay at nakisama sa atin. Ipinagdiriwang natin ito dahil maituturing itong isang punla ng pananampalataya kay Jesus dito sa ating bansa mula nang dalhin ito ng mga Espanyol higit 500 taon na ang nakakaraan. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at ang kapalit nito ay lubos rin natin siyang minahal. Naging tao siya at naging bata gaya natin. Nagdiriwang tayo ngayon dahil binibigyan nating parangal ang mga kabataan, pag-asa sa kinabukasan ng sanlilikha. Patuloy natin silang ipagdasal, lalo na ang mga batang kapos sa buhay, nasa bingit ng karahasan, mga nakatira sa kalye. Ipagdasal din natin lahat tayo, kahit anumang edad, ay maging tulad ng mga batang kumikilala sa Diyos bilang Ama at nananalig at nagtitiwala sa kanyang kabutihan, paggabay at pag-ibig. Maging tulad din tayo ng bata sa pagturing sa kapwa. Walang panghuhusga, lahat kaibigan, hindi nang aapi at hindi nanlalamang. Umunlad daw ang ating karunungan at lalo tayong kalugdan ng Diyos bilang peregrino na pag-asa o Pilgrims of Hope. Kasama sa ating misa ang panalangin pasasalamat nina Alfredo Mendres and family, Angelo Jude Novo and family, John Jacob Novo and family, Pauline Novo and family, Angela Paulo and family, Amor Chua and family, Mr. and Mrs. Mary Grace and Noel Napone Jr. and family, Bumanglag family, Patrick Moreno, Lynette Payaw and family, Esther Lazaro, Jeffrey and Anshila Lingad, Imelda Mateo, Leonila Briñas, Mr. and Mrs. Paul Shopongo and Erica Jean Salvame, Jerry and Vanji Castor at Rem Riños, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nina Mary Antoinette, Russell Whitney, Severino and Belen, Manuel, Elenita, Silvestre Jr., Norma, Alma, Bernadette, Mary Ann, Pedrico, Eduardo, Ignacio, Inastasia, Chodolo, Primitiva, Hilario Sr. at Luisa, Faustino at Pasita, Elmer Sr. at Diosdada, Samuel, Rosalina at Onofre Sr., Narcisa at Marshall Sr., Teresita, Dantes, Michael Angelo, Aljen, Aina Maria Isabel, Baby Maria, Jesus at Priscilla, Apolonio Jr., Jose Jr., Yonila, Felicidad, Mauro at Antonia, Mauro Jr., Carlito, Maria Laura, Delia, Salvador, Rodsel, Pedro at Felicitas, Ramon Sr. at Lucila, Rolando at Resurrection, Virgilio, Erickson, Marcelino at Epifania, Romeo at Librada, Vicente, Diosdado, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa espesyal na petisyon ni Santiago Roman Loyola Gomez, Sylvia Ginsburg, Joy Lingad, Juan Carlos Gabriel Lingad, Crystal Gay Naines, Joseph Gilbert and Janice Lazaro, Francis and Agnes Kabatbat, Michelle Suarez, Aisha C. Muling Tapang, Thelma Samonte, Sherry Gallardo, Earthquakes and Megacities Initiative, Inc. Ang tagapagtagubuy po ng ating misa ay mula sa Legion of Mary.
Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Mars Andres, OMI. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Viva Pit Señor Santo Niño. Viva Pit Señor Santo Niño. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy fiesta ng ating mahal na Santo Niño, ang nagiging guide natin bilang mga Pilipino. Dahil laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinahintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pinagdinilayan natin ang misteryo ng kapanganakan sa pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalala sa atin ang Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata,
batid na ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Mga minamahal na kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ng makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao. Namang totoo, maging amin nawa ang panata sa pagsunod sa kaniyang kapakumbabaan
sa pagdiriwang namin sa Kanyang pakikisa sa mga nasa aming katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magdudulot ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito, at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesucristo at ang iyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Ang salita upang tanang naniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. Nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong,
at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." At sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang mga pananalitang ito." Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng mga bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. At inuulit ko po, Happy Fiesta ng ating Senyor Santo Niño, ang batang si Jesus. Tutularan ko sa pagsisimula ko yung sinabi sa Ebanghelyo, taon-taon, tuwing piyesta ng Pasko. Taon-taon, simula po nung meron na akong pagkaalaman, hanggang umabot ng 4th year high school, pumupunta kami sa Tondo, sa simbahan. Sumasama kami sa prosesyon, taon-taon. At sa pagsama namin sa prosesyon, nung pag-uwi na namin, tinanong ko ang aking tatay, "Tay, bakit ba taon-taon sumasama tayo sa prosesyon ng Santo Niño dito sa simbahan ng Tondo?" Ang sagot niya sa akin, "Anak, maaring hindi mo maintindihan, pero nung ikaw ay ipinanganak, ang buhay mo ay 50-50. Nasa hospital ka at ako'y nag-aalala na maaaring ikaw ay mamatay. Napakahina mo. Ikaw ay halos patay na. Naglalakad ako, napadaan ako sa simbahan sa Tondo ng Santo Niño. Pumasok ako, nanalangin ako sa batang si Jesus, ang Santo Niño. Santo Niño, kung iyo pong papayagan ang aking anak na ito, kung siya'y mabuhay, iaalay ko siya sa iyo. Mahabang kwento, naging pare ako at ang kauna-unahang parokya na na-assignan ko ay ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Ang gandang gunitain ang ginawa ng banal na batang si Jesus sa aking buhay. 75 years after, I'm still alive. Buhay pa ako. Hindi ho ba? Nakatutuwa. Para bang tuwing dadating ang piyesta nito, gusto kong pumalakpak sa sarili ko. Pinupuri kita, Panginoon, sapagkat binigyan mo ako ng buhay. Mga minamahal na kapatid, nabanggit na ngayong piyesta na ito, pinagkaloob sa atin ng Santo Papa na ipagdiwang natin sa Pilipinas ang piyesta ng Santo Niño. Binigyan tayo ng special authority to celebrate the feast of the child Jesus, Santo Niño. Maraming naging deboto. Kayo at ako ay deboto ng batang si Jesus. Pero ano bang klase
ang pagiging deboto natin sa Kanya. Na tayo ay sumasama sa pagdiriwang na ito. Alam po ninyo, milyon na naman ang ipinakita ng mga Katoliko sa Cebu. At hindi ko alam kung ilang libong tao mula kahapon ang dumadagsa doon sa simbahan ng Tondo. Pinanonood ko po yan, ang dami-daming mga tao. May dalang mga imahen ng Santo Niño. Nagsasayaw habang lumalakad patungo sa simbahan. Galak na galak, tuwang-tuwa. Napakagandang debosyon. Pero itong debosyon na ito, kailangan atin pong suriin. Kinakailangan po atin itong salain. Hindi ba? Ang lahat ng intensyon natin sa buhay, dapat sinasala natin. Dapat ito ay nilalagay natin sa apoy upang mapatunayan na siya ay tunay na ginto. Ang debosyon natin sa Santo Niño ay makikita po natin sa ating pagbasa kung ano ang nararapat na gawin. Ipinaliwanag po ito sa ating Ebanghelyo. Katulad nung sinabi ko, taon-taon, ang magulang ni Jesus, kasama siya, ay namimista sa Jerusalem. At sa kanilang pamimista na wala si Jesus, hindi nila makita. To make the story short, prostrated itong mag-asawang Jose at Maria. Hindi makita. At nung makita siya, tinanong ng Birhen Maria ang kanyang anak na si Jesus, "Anak, 3 araw na kami naghahanap sa iyo. Hindi ka namin makita. Kami alalang-alala ng iyong ama. Balisang-balisa kami. Hinahanap ka namin. Nandyan ka lang pala." Ano ginagawa ni Jesus? Nakikinig at nagtatanong doon sa mga namumuno sa simbahan. Sa kanyang pagsagot sa kanyang ina na si Maria, ang sabi niya ay ganito, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo naalam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Tandaan po natin, si Jesus ay sumusunod sa kanyang ama. Subalit hindi lamang po iyon. Sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, umuwi sila sa Nazaret at naging masunuring anak si Jesus. Hindi lamang siya naging masunurin sa Diyos, kundi sa kanyang mga magulang ay naging masunurin din siya. Wow! Doble. Pagsunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, pagtalima sa kanyang mga utos, at pagsunod, pagtalima, pagsunod sa ninanais din ng kanyang mga magulang. Napakaganda na ipinakita sa atin. Ang pagsunod at pagtalima sa ating kapanahunan ay napakahirap ng hanapin. Ito ay hindi masyadong attractive sa marami sa atin, sapagkat napakarami natin na nagiging disobedient. Hindi lamang sa ating mga magulang, sa ating simbahan, sa ating pamahalaan, sa lahat ng bagay. Bakit? I have my personal freedom. Meron akong personal na kalayaan. Kaya kung matatandaan ninyo, last year, sa Paris, France, nung merong mga pagtitipon doon, yung, ang tawag dyan, yung pinagdiriwang ng mga ng buong mundo. Anyway, ginawa nilang katatawanan
yung paglalarawan ng Last Supper ni Jesus. Recently, there is a big fire in California, in San Francisco. Bago nangyari yun, they mock God during their awarding ceremonies. Kanilang hindi binigyan ng halaga ang Diyos. Ang Diyos ay isang tabi. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, nais niya na ibigay ang kanyang sarili sa atin. Subalit, gusto niya na tayo rin ay kanyang makaisa. And that is what Jesus did. He came into this world, He became man in order to be with us. However, we should remember that He wants us to be brought to His Father in heaven, to be one with Him. Ito ba ang ginawa ni Jesus na magsunod sa kagustuhan, sa kalooban ng Ama at ng kanyang mga magulang ay nakakabawas ng ating kalayaan? Ito ba ay nagbababa sa atin upang lumiit ang ating dignidad? Hindi po, mga minamahal na kapatid. In fact, sa katapusan ng ating ebanghelyo, sabi dito, lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao ang ginawa ni Jesus. Ibig sabihin, ang pagsunod niya, sinabi sa kanya ng Diyos Ama, ng kanyang Ama, "You are my beloved Son, to whom I am well pleased." Mga minamahal na kapatid, bigyan ko lang kayo ng konting data o konting ginawang census sa Amerika noong 2023. Maiksi lang po ito. Sa hindi pagtalima at pagsunod ng maraming tao, hindi lamang sa Amerika at sa mundo, particularly sa Amerika, alam po ninyo itong lumabas. 50% ng mamamayan ay mga divorcee. Nag-divorce, naghiwalay. 80% ng mga kabataan ay nagli-live-in, cohabitation, nagli-live-in. 35% ng mga bata ay ipinanganganak labas sa kasal, out of wedlock. 85% ay nagpa-practice ng abortion, pagpatay sa mga bata sa sinapupunan. 1 out of 4 babies are surgically aborted. Isa sa 4 na baby ay pinipilit through surgery ng abortion. May isang pari daw na Pilipino na nagtatrabaho sa Federal Penitentiary, yung kulungan sa Amerika. Sabi niya, 90% ng inmates, yung mga nakakulong, 90% came from dysfunctional family. Sino yung dysfunctional families? Ito ang mga taong produkto ng diborsyo, cohabitation o live-in, at nung contraceptive mentality. Wow! What a great disobedience to the will of God. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng kalituhan sa mga tao. Sila ay nagkakaroon ng lipunang magulo.
Mga minamahal na kapatid, ang debosyon natin sa Santo Niño, tandaan po natin ay pagpapatibay ng ating pagtalima sa kautusan ng Diyos. Nawa ang batang si Jesus, si Señor Santo Niño, ay maging batayan at huwaran natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Para kayong nakatulog? O nagigilty ba tayo? Anyway, magsitayo tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling tayo sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng mga bata sa buong mundo at kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mga bayan nawa ng pamahalaan at mga namumuno sa simbahan, ang lahat ng bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabubuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo, nang lubusang naming mabatid ang kalooban mo. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawa sa lubungin ng mga anghel at mga banal, ang mga kapatid naming yumaon sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo po ang mga panalangin ng inyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eukaristiya ay maging kanlungan namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Para sa mga mag-aalay ng handog pasasalamat envelope, maaari na po kayong pumila sa center aisle. Ang mabiyaya
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, ang pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran at pakinabang namin. Sa pamamagitan niya kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Dating ligid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Sangkang katauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang napinsala mong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, sapagkat ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na Ang po ang lahat. misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo at sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio, ang aming Obispo, at ang tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao at pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin din kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang lumaganap ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa sanlibutan, mga minamahal na kapatid, sama-sama tayong manalangin sa itinurong panalangin ng ating Panginoong Jesus.
lahat ng kasama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay at umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagdiriwang ng Holy Childhood Day. Panawagan mula sa ating kura paroko, pinapakiusapan po ang lahat na huwag po tayong magmadali sa pag-alis ng simbahan. Patapusin po natin ang banal na pagdiriwang. Masasabing buo ang ating pagdalo sa banal na misa kung nasimulan natin sa entrance song hanggang matapos ang recessional song. Maraming salamat po. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Senyor Santo Niño, ating gaganapin ang pagbabasbas ng mga bata. Inaanyayahan natin sa harapan ang lahat ng mga bata, maaari rin nilang dalhin ang kanilang mga imahen ng Santo Niño. Muli po, lahat po ng mga bata, inaanyayahan po na pumunta sa harap ng altar para sa pagbabasbas. Tagal. Kabagal. Napaka-dragging. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, mula sa labi ng mga bata ay humabi ka ng mga awit ng papuri. Ang isinilang na mahal na Birhen na iyong anak ay tinanggap ng buong lugod ang mga bata. Kinalong sila at pinagpala at ginawang huwaran para tularan ng lahat. Tunghayan mo po ang buong pagmamahal ng mga batang ito na pinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakandili at pagkalinga. Basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki silang bilang mabubuting Kristiyano sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maging tagapagpatutuo ni Kristo sa buong mundo, nagpapalaganap ng mabuting balita at nagtatanggol sa pananampalataya. Inihiling namin to sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Palakpakan po natin ang mga bata. Panalangin natin sila na maging tunay na Kristiyano sa darating na panahon. Sa bahagi pong ito, mangyari po lamang na ilabas ang iyong kasangkapan sa pagdarasal o religious items para sa pagbabasbas. Manatili lamang po sa kinatatayuan at ang mga lay ministers ang lalapit sa inyo sa recessional song. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O mga pangyarihan Diyos, sa iyong salita ay pinababanalan lahat ng bagay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa mga rosaryo, eskapularyo, kusirpiho at sagradong medalya, banal na larawan at iba pang nilalang ng mga bagay at kagamitan sa pagdarasal na hawak ng iyong tapat na mananampalataya. Pagkaloob mo sa sino mang gumagamit ng mga ito, ayon sa iyong batas at kalooban, ay may puso ng pasasalamat at makamit ang kalusugan ng katawan at proteksyon ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pinakabanal na pangalan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo at nakipagkaisa ng Espiritu Santo, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawan-tao ang anak niyang mahal ay magdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ang tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay sa lupa at kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang banal na misa. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor Santo Niño! Viva Pit Señor Santo Niño! Viva Pit Señor Santo Niño! Happy Fiesta to all of you. Maria, Amina, Ikay Amin.